welcome po sa lahat. Ayan, kumusta kayo dyan? Si Miss Jen po ulit ito at nandito po tayo sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayon. Pero syempre bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners dyan, ano? So hi po dyan kay Ellen Jongay. Ayan, and also to Mandel Mandolino. And also to Cecilia Santos and Shirley Lalejo. Ayan. Kumusta po kayo? Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ngayon nga, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na pag-uusapan at sabay-sabay na naman tayong kikiligin sa kwentong pag-ibig na isinulat ni Julian. At yan po ang kwento tungkol kay Gareth at Ayla. Kaya naman kung handa na po kayong makinig dyan at kiligin, aba ay tumutok na. Hindi sila ex, hindi rin sila lovers. Pero tuwing may nagtatanong kung ano ang kanilang relasyon, pareho silang nauubusan ng sagot. Ganon sina Gareth at Ayla. Magkaibigan sila noon pa bago dumating sa buhay nila si Gavin. Ang produkto ng isang gabing pagniniig nila matapos masawi sa pag-ibig si Gareth. Pero dahil magkaibigan sila noon pa man, hindi na sila nahirapan sa setup nila. Mommy ko, what time daw po ako susunduin ni daddy ko? Tanong ng 4 na taon na si Gavin habang excited na nilalagay ang mga gamit niya sa bag. After lunch pa daw anak. Behave ka dun sa bahay ng daddy mo ah. Bilin pa ni Ayla sa anak niya. Opo, mommy. Lagi naman akong behave at mabait eh. Kasi alam mo ba, mommy ko, ang sabi ni lola ko doon, ang mga batang mababait daw ay binibless ni Lord. May request kasi ako kay Lord eh, mommy ko. Pero secret lang muna. Kami lang ni daddy ko yung nakakaalam. Napahagikik na lang si Ayla sa kadaldala ng kanyang anak. Ikaw talaga anak. Pero tama ka naman dyan. Kaya lagi kang susunod sa daddy mo doon, okay? Siyempre, pati kina lola mo. Yes po, mommy ko. Napangiti na lang si Ayla kay Gavin. Hindi naman makulit ang anak niya. Kaya kampante siyang susunod ito sa bili niya. Tinulungan na lamang niya itong mag-pack ng gamit niya na good for 2 weeks kasi pupunta daw sila ng daddy niya sa hasyenda nila sa Batangas. Kaya naman super excited si Gavin dahil naikwento ng daddy niya na may kabayo ito. Nang mapakain ng lunch ni Ayla si Gavin, nag-asikaso naman na siya ng ilang gamit nila sa apartment. Pero hindi nagtagal, may narinig na silang katok sa labas ng pintuan. Agad na nanakbo si Gavin patungo doon at siya na rin mismo ang nagbukas. Daddy ko! Bungad agad ni Gavin. Hey little champ, sorry na patagal ako. Are you ready? Boses yon ni Gareth. Hindi maiwasang mapatingin ni Ayla sa kanyang kaibigan simula pa lang noong elementary siya. At syempre, hindi na bago sa kanya na maramdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puso nang tumama ang tingin niya kay Gareth. Ang gwapo-gwapo pa rin ito, kahit na medyo pawis dahil nga mainit sa labas, pero mukhang fresh pa rin. Gareth, andito ka na pala. Bungad ni Ayla sa kanyang kaibigan. Kumain ka na ba? Yeah. May lunch meeting ako kanina sa office kaya kumain na ako. How about you? Tanong pa nito at bahagyang umuklo at pinatakan ang ulo ni Ayla ng isang magaang halik. Napakagat na lang si Ayla sa kanyang ibabang labi upang pigilan ang paghormentado ng kanyang puso. Oo, tapos na. Anong oras kayong babiyahe ni Gavin? Mamayang 2:00 na lang siguro. I'll rest for a while para may energy ako sa mahabang biyahe mamaya. Mabuti pa nga. Gigisingin ko na lang kayo ni Gavin mamaya. Yeah. Nagtungo na si Gareth at Gavin sa kwarto. Humiga na ang lalaki at masayang sumunod din si Gavin. Siyempre, instinct na ni Ayla na ma-make sure na komportable ang dalawa. Kaya naman siya na mismo ang nagtanggal ng sapatos ng lalaki at pati na rin ang coat. Thanks, sweetie. Bulong pa ni Gareth pero hindi naman umimik si Ayla kahit naramdam niyang tila sinusunog ang kanyang pisngi sa init noon. Ilang saglit lang, nakatulog na ang mag-ama.
Ipinagpatuloy na lang ni Ayla ang pagliligpit ng mga kalat kanina ni Gavin sa paglalaro. Saktong matapos siya, ay 2:00 na nga kaya naman ginising na niya ang mag-ama. Mommy ko, hindi ka po ba talaga sasama sa amin ni daddy ko? Tanong pa ni Gavin nang maihatid na sila ni Ayla sa labas. Hindi na anak, mag-e-enjoy ka naman dun panigurado. Si Ayla bago balingan sigaret. Ikaw nang bahala kay Gavin Next week sa Monday schedule ko naman. Yes ma'am. Pero tama yung anak natin. Pwede ka namang sumama kung gusto mo. Sagot pa ni Gareth. Hindi na. Sige na't ipagpapatuloy ko na yung trabaho. Baka mas lalo lang kayong gabihin sa biyahe. Hmm, fine. Bye, Ayla. Love you. Bulong ni Gareth na siyang naging dahilan ng pagwawala ng mga paru-paro sa loob ng tiyan ni Ayla. Bye. Ingat kayo. Love you too. Sagot niya. Habang pinapanood ni Ayla ang dalawang pumasok sa kotse, hindi niya maiwasang mapaisip. Kailan kaya lalagpas sa pagkakaibigan ang turingan nila ni Gareth? Kailan kaya hindi na lang basta pagmamahal ng isang kaibigan ang mga I love you ni Gareth sa kanya? Napabuntong hininga na lang siya. Bumalik na siya sa loob ng bahay at nagpatuloy sa paggawa ng instructional materials niya bilang isang ESL teacher. Boring na naman yung araw niya para kay Ayla dahil syempre wala ang anak niya. Mabuti na lang at bumisita ang kaibigan niyang Becky na si Anton o sa gabi ay Antonia kinabukasan. Oh, bakit malungkot na naman ang beshi ko na yan? Sinundo na naman ba ng yummy daddy niya yung inaanak ko? Bungad agad ni Antonia kay Ayla. Natural, schedule niya ngayon eh. Flat lang na sagot ni Ayla. Ay, okay. Anong dahilan ng pagiging matamlay mo dyan ngayon? Hindi ka na lang kasi sumama sa trip ng mag-ama mo eh. Alam mo namang hindi pwede yun, Antonia. Para naman kaming isang buong pamilya niyan. Abay, ano naman? Panahon na para i-level up nyo yung friendship nyo. Long overdue na yan, bakla. Talakpa ng kaibigan ni Ayla. Wow ha, as if naman ganun kadali yun. Alam mo namang hindi kami pareho ng nararamdaman ni Gareth. Matamlay na sabi pa ni Ayla. Ay, hindi ba? Sa nakikita ko kasi, minsan sa inyo, parang may something naman. Iba siya kung tumitig sa'yo, girl. Parang may ano. Ano? Parang may yearning. Parang ang tagal niya yung gustong i-level up yung kung anong meron sa inyo. Pero hindi niya magawa kasi baka masira yung friendship niyo. Humahagik-hik na sagot pa ni Antonia. Umirap na lang si Ila sa kaibigan. Yearning-yearning ka pang nalalaman dyan. Kakapanood mo yan ng mga K-drama Anton Dimagi ba Jr. OA na suminghap ang kaibigan ni Ayla. The disrespect! It's Antonia! Talagang hindi mo ipinapatawad yung pagiging junior ko, ha? Napahagik-hik na lang si Ayla sa reaksyon ng kaibigan. Kahit papano ay nagpapasalamat siya sa presensya nito dahil tama nga naman ito. Malungkot siya ngayon dahil mamimiss niya ulit ang anak niya. Kung sana kasi ganun lang kadali ang setup nila ni Gareth. Nagtrabaho din ang araw na yun si Ayla dahil may kliyente siya. Nang matapos ay bumuhos ang ulan kinagabihan. Pero sa lakas ng patak nun sa bubong, narinig niya ang sunod-sunod na katok sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya kung sino man ang nasa labas at bumungad na lang sa kanya ang basang-basa sa ulan na si Gareth. Gareth? Anong ginagawa mo dito? Bulalas agad ni Ayla. Teka, nasan si Gavin? 'Di ba magbabatangas kayo? Hindi na tuloy. Gavin wants to see his lola instead. Naglambing na doon na lang muna daw siya. Pero, tsaka na lang daw siya pupuntang Batangas kapag kasama ka na. Ha? Tanong na lang ni Ayla. Pero agad din namang natauhan ng kumidlat. Ang lakas ng ulan, halika na dito sa loob. Pinapasok ni Ayla ang lalaki at pinaupo na muna sa sofa. Aligagasang kumuha ng malinis na tuwalya sa kwarto at binalikan si Gareth. Ilang saglit lang, siya na mismo ang nagpatuyo ng buhok ng lalaki na napapikit na lang. Ngunit nang magmulat si Gareth, nagtama ang mga mata nila ni Ayla. May kakaibang kislap sa mata ng lalaki na siyang ikinabilis lalo ng tibok ng puso ni Ayla. Ang sarap mo talagang mag-alaga, kaya mahal na mahal kita eh. Bulong pa ni Gareth. Kinalma ni Ayla ang sarili. Sinabihan niya ang sarili sa isip na walang ibang ibig sabihin ang pagsabi ni Gareth ng mahal na mahal kita. Siyempre mahal mo ko. Best friend mo ko eh. Sagot pa ni Ayla. Yeah, best friend tayo. Paulit-ulit. Natawa si Gareth. Gusto mo palitan natin? Tanong pa nito.
Ang dami mong alam, may palit-palit ka pang nalalaman dyan. Mataray na wika pa ni Ayla. Pero sige nga, anong ipapalit mo? Super duper ultra premium lifestyle subscription BFF. Doon na tuluyang napahagalpak ng tawa si Ayla. Natigilan na siya sa ginagawang pagpapatuyo ng buhok ni Gareth. Nahampas na niya ito sa dibdib pero hindi naman ito nagreklamo. Nangingiti na lang din ang lalaki sa reaksyon niya. Pero tama ka naman, may lifetime subscription tayo. Ang pangalan is Gavin. Sakay na lang ni Ayla sa biro pa ni Gareth. Sa gabing yon, sa sofa natulog si Gareth. Pero nagising din sila ng maaga kasi tumawag ang mommy ni Gareth at sinabing nagtatantrums ang anak nila. Gusto nang magpunta sa Batangas, kagaya ng una nilang plano ni Gareth. Ang kaso nga lang, gusto nakasama ang mommy niya. Mommy, baka naman pwedeng kausapin mo pa si Gavin. Ayla can't really come with me. Problemadong sabi pa ni Gareth sa ina, nakausap sa phone. Naka-loudspeaker yon kaya dinig na dinig ni Ayla. Sa gabing yun, sa sofa natulog si Gareth. Pero nagising din sila ng maaga kasi tumawag ang mommy ni Gareth at sinabing nagtatantrum yung anak nila. Gusto nang magpunta sa Batangas kagaya ng una nilang plano ni Gareth. Ang kaso nga lang, gusto nakasama ang mommy niya. Mom, baka naman pwedeng kausapin mo pa si Gavin. Ayla can't really come with me. Problemadong sabi pa ni Gareth sa ina, nakausap sa phone. Naka-loudspeaker yon kaya dinig na dinig ni Ayla. I already told him that. Ewan ko ba kung bakit ang kulit ng apo ko ngayon? He's not actually like this. Ang bait-bait kaya niya. Kaya baka naman pwede niyo siyang pagbigyan. Sagot pa ng mommy ni Gareth. But mom, Gareth, can I talk to Ayla instead? Ako na lang yung makikiusap sa kanya. Tumingin si Gareth kay Ayla at sinenyasin nito. Agad namang lumapit si Ayla kay Gareth upang mas makausap ang ina nito. Hello po, Tita Geneva. Bungad ni Ayla. Hi Ayla, it's good to hear your voice again. Ang tagal na rin nung huli tayong magkita. Parang graduation pa yun ni Gareth sa grad school. Ah, oo nga po eh. Nahihiyang sagot pa ni Ayla. Yeah, but anyway, I missed you so much, Iha. And by the way, itong anak niyo kasi ni Gareth nagtatantrum. Gusto daw niyang pumunta sa hacienda sa Batangas na kasama ka. Baka pwedeng pumayag ka na, Iha. Alam mo namang bihira lang mag-request si Gavin eh. Napakagat ng ibabang labi si Ayla. Kasi totoo naman, hindi spoiled si Gavin. At kung hindi pwedeng makuhang isang bagay, maiintindihan ito. Yon ang napag-usapan na talaga ni Gareth simula noon. Kahit kayang ibigay ni Gareth ang lahat, hanggat maaari ay dapat may disiplina pa rin ang anak nila. Kasi po, pilit naghalukay sa isip si Ayla ng kung anong pwedeng mairason. Ang kaso, wala siyang maisip. Sige na, Iha. Dadaan naman kayo ni Gareth dito para sunduin yung anak niyo eh. Namimiss na talaga kita. Parang ang hirap namang tanggihan nun. Kaya naman sa huli, napatango na lamang si Ayla. Okay po, pupunta kami ni Gareth dyan at susunduin mismo si Gavin. Sagot ni Ayla na siyang ikinatuwa ni Geneva sa kabilang linya. Ang ending, natagpuan na lamang ni Ayla ang kanyang sarili sa loob ng kotse ni Gareth patungo sa bahay ng parent nito. Ayaw mo ba talagang sumama at pagbigyan yung anak natin? Tanong ni Gareth bigla habang nagmamaneho ito sabay tingin kay Ayla. Hindi naman sa ganun, pero kasi may sistema tayo eh. Schedule mo ngayon tapos makikiagaw pa ako. Sagot pa ni Ayla. Hindi naman ako nagrereklamo. I actually like this idea of bonding as a family. Halos pabulong na sagot pa ni Gareth. At alam mong hindi tayo kagaya ng ibang typical na pamilya, Gareth. We're co-parenting. Ayos naman yun ah. Bumuntong hininga si Gareth pero halatang nawala ng mood. Alam ni Ayla ang ganitong style niya. Yeah, ayos naman. Simpleng sagot lang ni Gareth. Tahimik na sila ulit sa biyahe kaya naman medyo naging awkward bigla ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Hindi tuloy alam ni Ayla kung ano yung gagawin. Kasi naman, hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang ikinawala bigla sa mood ni Gareth. Natulog na lang tuloy siya sa biyahe. Naalimpungatan na lang si Ayla nang marinig ang boses ng mag-ama na nag-uusap. Ang ganda ng mommy ko kahit tulog no, daddy ko? Masayang tanong pa ni Gavin kay Gareth. Yes, very pretty.
Noon hanggang ngayon, hindi nabawasan ang ganda ng mommy mo. Mas lalo nga lang siyang gumaganda sa paningin ko eh. Humagikhik si Gavin. Daddy ko, pwede mo namang sagutin ang tanong ko ng yes or no lang eh. Ang dami mo pang sinasabi. Well, what can I say? Kapag mommy mo yung pinag-uusapan, lumalabas yung kadaldalan ko. Oo nga po. But I have a question, daddy ko. Munti ko nang ma-forget. Sabi pa ni Gavin, sure, ano yun? Nag-kiss na po ba kayo ni mommy ko? Kasi sabi ni Lola, nagkikiss ang dalawang taong nagmamahalan. And ni kwento niya rin nung ginawa ka daw, which I don't actually understand. Nag-kiss daw sila ni lolo ko. Pakiramdam ni Ayla, nabuhusan ng mainit na tubig ang mukha niya. Kaya bago pa niya marinig ang sagot ni Garrett, mabilis na siyang nagmulat ng mga mata. Nasa biyahe pa rin sila papuntang Batangas. Mommy ko! Gising ka na pala! Bulalas ni Gavin sa backseat. Oh, hi baby ko. Medyo malat yung boses na sabi ni Ayla. How was your sleep, mommy ko? Nakatulog ka po ba ng maayos? Ako po hindi po nag-sleep kasi nagkwentuhan kami ni daddy ko. Nakangiting sambit nito sabay baling kay Garrett. Yeah, ang daldal mo anak, as always. Natatawang sambit pa ni Garrett. Ngumusulang naman si Gavin at napahagikik na lang. Nahawa tuloy si Garrett at Ayla kaya nangingiti na lang din sila hanggang sa ilang minuto lang. Nakarating na rin sila sa bahay nila Garrett sa Batangas. May kwarto na doong naihanda sa kanila kaya dumiretso na rin si Ayla sa nakalaan sa kanya matapos ihatid ang anak sa sariling kwarto nito. Habang inaayos ang gamit, biglang kumatok si Garrett sa may pintuan ng kwarto. So, kumusta? Ayos lang ba yung kwarto mo? Because if not, I can ask our maid to check on other guest rooms. Sabi pa ni Garrett, ayos na to. Saglit lang naman tayo dito, 'di ba? Hindi naman naaabuti ng 1 linggo. Yeah, baka lang kasi mas gusto mo ng kwarto na may mas magandang view sa may balcony. Hindi naman necessary yun. I know. But you love nice views and scenery. Mas makakapag-focus ka kapag may nakikita kang magandang tanawin. May isang kwarto lang kasi dito sa bahay na overlooking ang magandang view ng buong hasyenda. Sabi pa ni Garrett. Talaga? Yeah, pero doon yun sa kwarto ko. Tumaas na lang ang kilay ni Ayla at naiiling. Are you insinuating na sa iisang kwarto tayo matulog? Medyo sarkastikong tanong niya sa lalaki. So what? We've been doing that before. Wala namang masama doon. Sagot ni Garrett. We're friends, Ayla. Yeah, we're friends, Garrett. At nung huling nagsama tayo sa iisang kwarto, nakabuo tayo ng Gavin. Kaya hindi. I'm fine here. Natawa na lang din sa huli si Garrett. I just tried my luck, you know. Inilingan na lang ni Ayla ang lalaki bago nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit. Sabay-sabay din silang nag-dinner ng gabing yon. At dahil medyo pagod din sa biyahe, nakatulog si Ayla agad matapos asikasuhin si Gavin. Pagising niya, nakita na lamang niya sa paanan ng kama niya ang anak niya na naka-cowboy outfit na. Mommy ko! Gising na ikaw! Mangangabayo tayo nila daddy ko! Bungad ni Gavin. Hindi maiwasang napahagikik si Ayla sa kakyutan ng kanilang anak. Aba, ready ka na ah. Nasaan ba yung daddy mo? Nasa baba na po. Hinihintay kayo magising. But I can't wait any longer so nagpunta na po ako dito. Okay, little cowboy. Mag-aayos lang si mommy mo at bababa na rin ako. Tumango na lang si Gavin bago lumabas ng kwarto. Nag-ayos na nga si Ayla ng isang maong pants at checkered long sleeve top. Nang masiguradong ayos naman na yung itsura niya, at saka na siya bumaba. Hinihintay na siya ng mag-ama para mag-breakfast. Hey, good morning, my gorgeous cowgirl. Bungad agad ni Garrett kay Ayla nang magtama ang tingin nila. Agad na namula ang pisngi ni Ayla doon, lalo pa sa tawag sa kanya ni Garrett. Pero hindi na niya gaanong binigyan pa yun ng pansin dahil na-distract siya sa suot din ng lalaking pang cowboy. Same lang kay Gavin kanina at ang hot nito lalo. Good morning. Simpleng sagot na lamang ni Ayla. Kumain na muna sila ng breakfast bago sila tuluyang lumabas. Si Gavin ay hindi na makapaghintay pa nang nagtungo sila sa kwadra ng mga kabayo. Manghang-mangha ang bata, lalo pa nang pinagbuksan ni Garrett ang isang maliit na kabayo para kay Gavin. This is Brandy. He's still young like you. Eto muna yung sasakyan mo para mas safe. Dahil ito yung pinakamaamo sa lahat ng kabayo dito. Saad ni Garrett kay Gavin, na ngayon ay hinaplos-haplos ang ulo ni Brandy. Thank you, daddy ko! Bulalas pa ni Gavin.
May isang tagapangalaga ng kwadra ang umalalay kay Given nang nagpumilit na itong sumakay sa kabayo. Hindi na ito nakapaghintay dahil pinatakbo na niya yon ng marahan habang nakasunod si Rene sa kanya. This is Thunder, my best buddy. Siya na ang alaga kong kabayo simula noon. Ngayon lang ulit kami nagkita pero buti naman kilala pa niya ako. Sabi pa ni Garrett sa isang itim na malaking kabayo at pinakawalan yun mula sa kwadra nito. Ang ganda ng kulay niya. Hindi mapigilang komento pa ni Ayla. Yeah, wanna ride it? Ha? Hindi naman ako marunong. Kabadong saad pa ni Ayla. That's why I'm here. Akong bahala sa'yo, BFF. Malokong saad pa ni Garrett. Hindi pa man nakakasagot si Ayla. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang hawakan ni Garrett sa bewang at inalalayang sumakay sa kabayo. Garrett Tovino! Sigaw na lang ni Ayla sa buong pangalan ng lalaki sa takot. Easy, huwag kang masyadong magalaw dahil mafe-feel ni Thunder na tense ka. Baka mawalan siya ng mood at ibagsak ka. Sige. Pananakot pa ni Garrett kaya kumalma si Ayla. Napalunok na lang si Ayla pero hindi pa man siya gaanong nakakabawi. Sumakay na si Garrett sa likuran niya. Naramdaman niya ang tigas ng dibdib nito sa kanyang likuran. Ang kamay ng lalaki ay mabilis na pumulupot sa kanyang bewang upang mamaniubra ang tali ng kabayo. Hindi maiwasang mapasinghap ni Ayla. Nasa na si Given? Tanong pa ni Ayla upang madistract siya kahit papano dahil talagang nahuhulog na siya sa kakaibang sensasyon ngayon na sobrang lapit nila ni Garrett sa isa't isa. Don't worry about him. Kasama naman niya si Rene. Sagot pa ni Garrett. Hindi naman siguro sa gaanong lalayo. Hindi. Nasabihan ko naman na si Rene kanina. Okay. Ilang minuto lang ay natahimik na sila. Nag-relax na rin kahit papano si Ayla dahil sa preskong hangin na tumatama sa balat niya. Hindi na niya napansin pa ang sariling napasandal na sa lalaki at masyado nang dumikit dito. Ayla, tawag bigla ni Garrett. Do you find yourself marrying another man? Tanong pa ni Garrett bigla kaya bahagyang napaahon siya sa pagkakasandal sa lalaki. Anong klaseng tanong naman yan? Natatawang tanong ni Ayla. Nothing deep. Curious lang ako. So ano nga? Bumuntong hininga si Ayla. Hindi ko pa nakikita sa ngayon yung sarili ko na ngayon magpapakasal sa ibang lalaki. Sagot niya. Sa ngayon ha? So what about in the future? Hindi ko alam. Hindi rin naman natin masasabi kung anong mangyayari sa future. So ngayon focus na lang muna ako kay Given. Siya ang main priority ko talaga sa lahat ng bagay. I understand your point. Pero kung magpapakasal ka lang din, bakit ka palalayo? Pwede nating bigyan ng buong pamilya si Given, you know? Tila nagpapahaging na saad ni Garrett. Doon na tuluyang napatingin si Ayla sa lalaki at napalunok na lang. Napatigil na rin si Garrett sa pagpapatakbo ng kabayo. Nagtama ang tingin nila. Hindi naman tanga si Ayla para hindi magets ang sinasabi ni Garrett. Gusto siya nitong pakasalan. Pero alam naman ni Ayla na hindi yun yung gusto ng lalaki. Lalo pa at parang nasa nakaraan pa ang isip at puso nito dahil sa dumaang babae sa buhay niya. Ang dami mong alam dyan. Baka nga hindi ka pa nakaka-move on dyan eh. Malokong sabi ni Ayla pero ang puso niya ay parang binibiyak. Alam naman kasi niya kung gaano minahal ni Garrett ang ex nitong si Allison noon. Iniyakan ba naman ang babaeng yun? Of course, naka-moved on na ako, no? Giit pa ni Garrett. Hindi naman tayo magkakaroon ng Given kung hindi. Namula si Ayla. Alam mong parang one night stand lang yun. Parehas tayong wala sa wisyo at nasa impluensya ng alak. Well, you can say that. Pero alam mong malakas din yung alcohol tolerance ko, Ayla. I might be under the influence of alcohol that night. Pero alam ko yung pinagagawa ko. I know that I took away your most precious jewel as a woman. At makakapatay talaga ako ng tao kung nalaman kong baka sa iba mo na ibigay yon. Suminghap na lang si Ayla. Ano ba kasi itong pinagsasasabi ni Garrett? Hindi niya alam kung paanong sasagutin yon. After how many years, parang ngayon na lang ulit nilang pinag-usapan ang tungkol doon. Mas naging focus kasi sila sa responsibilidad nila pareho kay Given. Kaya hindi na nila napagtuunan ng pansin yun. Ewan ba ni Ayla kung bakit naungkat yun? Si Given ang pinaka nag-enjoy ng araw na yon. Ang kaso nga lang, naputol din agad dahil kumulog na at nagbabadya na ang ulan. Umuwi tuloy sila agad sa bahay nila Garrett. Inabot sa gabi ang pagkulog at pagkidlat
Kaya nag-alala si Ayla sa anak dahil minsan, hindi ito makatulog kapag ganito ang panahon. Mommy ko! Buti nandito ka! I'm scared! Bulalas ni Gavin at yumakap kaagad kay Ayla. Shh! Don't worry baby ko. Dito lang si mommy. Pag-aalupan ni Ayla sa anak. Magkatabi silang nakahiga sa kama. Malaki naman yon kaya kasyang-kasya sila. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto ni Gavin at iniluwanon si Garrett na mukhang nag-aalala din. Ayos lang ba kayo? Ang lakas ng ulan. Parang may bagyo yata. Saad pa ni Garrett. Daddy ko, come here din po. Tabi-tabi po tayo, please. Sabi pa ni Gavin. Are you sure, buddy? Ayos lang ba sa mami mo? Baka kasi hindi siya comfortable. Saad ni Garrett at makahulugang tumingin kay Ayla. Hindi naman pwedeng sabihin ni Ayla na wag na lang. Pero nang balingan niya ang anak, parang nagpa-puppy eyes na ito sa kanya. At tila nagmamakaawa na pagbigyan siya. Sige na po, mommy ko. Dito na matutulog si daddy ko para one complete family po tayo. Pamimilit pa ni Gavin. Hindi naman kayang hindi pagbigyan ni Ayla ang anak. Kaya naman ang ending, tumango na lang siya sa bata. Natuwa tuloy si Gavin at bahagyang na-distract mula sa takot sa kulog at kidlat. Kalaunan ay humiga na rin si Garrett. Napapagitnaan nila si Gavin. Pakiramdam ni Ayla ay sumikip ang espasyo ng kama kahit na malaki naman yun para sa kanila. Are you still scared, buddy? Maya-maya ay tanong ni Garrett kay Gavin. Hindi na po. Nandito na po kayo ni mommy ko eh. Sana ganito tayo lagi. Sagot pa ni Gavin. Tila parehas na natigilan doon sina Gavin at Ayla. Nagtama pa ang mga tingin nila at sabay na nag-iwas ng tingin. Alam naman kasi ni Ayla na hindi pwede yon dahil hanggang co-parenting lang sila ni Garrett. Ilang minuto lang, nakatulog na rin ng mahimbing si Ayla. Nagising na lang siya kinabukasan na tila komportable siya dahil sa bisig na nakapalibot sa kanya. Hindi na muna siya agad nagmulat ng mga mata dahil ang sarap ng feeling ng init na nagmumula sa katawan ng yakap niya. Ngunit nakarinig siya ng munting haginhin at tila nasilaw siya sa isang flash. Napamulat na ng tuluyan si Ayla ng mga mata. OMG! Bulalas ni Ayla sa gulat dahil bumungad lang naman sa kanya ang natutulog na mukha ni Garrett. Eto pala yung kayakap niya. Mommy ko! Ang cute niyo po ni daddy ko! Komento bigla ni Gavin na nasa paanan na pala ng kama at hawak na ang cellphone niya. Kinuhanan lang naman sila ng picture ng magkayakap ng daddy niya. Gavin, you should delete that bago pa makita ng daddy mo yung picture. Saad pa ni Ayla agad sa anak. Anong i-delete? Tanong ni Garrett bigla na nagising na rin pala. Here daddy ko, kinuhanan ko kayo ni mommy ko ng picture habang tulog. You two look so sweet together. Let me see. Saad pa ni Garrett. Mabilis namang ibinigay ni Gavin ang phone kay Garrett. Wow, you're right. Pasend din ako ng copy anak. Sure daddy ko. Nag-appear pa talaga ang mag-ama. Parang piniprito na ang pisngi ni Ayla dahil doon kaya bago pa makita ni Garrett yon, mabilis na siyang umalis sa kama at nagtungo sa banyo nang walang paalam. Dinig niya doon yung halakhakan ng mag-ama. Nang matapos si Ayla, naabutan niyang tila may kausap si Garrett sa phone. Si Gavin naman ay nauna na sa baba para mag-breakfast. I'm with my family right now. Ayoko maputol agad tong bakasyon ko. Alam kong biglaan pero eto kasi yung request ng anak ko eh. Saad ni Garrett. Kasalukuyang kausap ang kanyang sekretary na si Venny. Yes sir, ang kaso nga lang ay mapilit si Ma'am Allison eh. Saglit lang daw po siya dito sa Pilipinas. Gusto ko raw makausap bago siya bumalik ng ibang bansa. Sagot ni Venny. I know, but I'll see what I can do pero wala akong maipapangako. Kung hindi ko magawa ng paraan, tell Allison to just leave. I can just talk to her through emails or call. Thanks. Naputol din naman agad yung tawag. Natigilan ng bahagya si Ayla. Allison. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pangalang yun. Yun lang naman ang ex ni Garrett. At sa kaisipan na bumalik na ito, parang may hapdi agad na nararamdaman sa dibdib ni Ayla. Kailangan mo na bang bumalik sa Maynila? Ayos lang naman sa amin. Papaliwanagan ko na lang si Gavin. Saad ni Ayla na para bang hindi siya nasasaktan sa loob-loob niya. Kailangan niyang umakto na hindi siya apektado. Not really. Kaya namang solusyonan yun. Kung gusto niyo pang magtagal dito ni Gavin, fine with me. Sigurado ka? Baka may naghihintay sa'yo doon. Saad pa ni Ayla at nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kinakaya ang ibang klaseng tingin na ipinupukol ni Garrett sa kanya. It's just Allison.
Simpleng sagot ni Gareth. Allison ha? Ex mo yun? Hindi ko naman sinasadya kanina pero narinig ko yung kausap mo kanina. Gusto ka daw niyang makausap? Bahagyang natawa si Ayla pero parang peke ang naging labas noon dahil sa pagpipigil niya ng sariling emosyon. Oo, pero kayo yung kasama ko ngayon. So I'll give you and our son my full attention. Gareth, si Gavin lang naman dapat yung pagtuunan mo ng atensyon. Mariing saad pa ni Ayla. Kumunot ang noo ni Gareth. San patungo yung usapan na to? Kayo ang gusto kong makasama. Not someone else, Ayla. Pero hindi mo ba nagigets? Ex mo yun. Iniyakan mo yun noon. Ikaw na rin yung nagsabi, noon yun. Pero hindi na ngayon. Kayo na ni Gavin yung importante sa akin ngayon. Umiling si Ayla. Baka nakakalimutan mo, Gareth. We're just co-parenting. Co-parenting, huh? I'm starting to hate that word. We can do more than that, Ayla. Ikaw lang naman tong natatakot eh. Yun ang huling sinabi ni Gareth bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang bumaba sila, pilit silang umakto na parang walang nangyaring sagutan sa pagitan nila sa harap ng kanilang anak. Ngunit sa umaga ring yun, tumawag ulit ang sekretarya ni Gareth. This time, may emergency na talaga sa kumpanya na hindi nito pwedeng bastang isawalang bahala. Kinailangan nilang bumiyahe pabalik sa Maynila. Since schedule pa rin naman ni Gareth kay Gavin, sa bahay niya tumuloy ang bata. Kaya mag-isa na lang ulit si Ayla sa apartment. Parang mas dumoble tuloy yung lungkot niya. Ngunit ang katahimikan sa apartment ay naputol nang makarinig siya ng katok sa kanyang pintuan. Agad niyang binuksan kung sino man ang nasa labas. At bumungad sa kanya si Gareth. Anong ginagawa mo dito? Bungad ni Ayla. Hindi sinasadyang naging malamig yung tingin. Tila umiiwas sa lalaki. Pwede bang dito na muna ako? Tanong ng lalaki. At bakit? Dapat kasama mo si Gavin ngayon eh. Don't worry about him. He's with my mom. Dapat nandun ka din kasama niya. I know. But I just have this feeling that I wanted to be with you. Kaya ako nandito. Parang lumayo ka kasi kanina matapos yung usapan natin. Saad pa ni Gareth. Kumunot ang noo ni Ayla. Bakit? Wala namang masama sa naging usapan natin kanina. Ang mabuti pa, pagtuunan mo na ng pansin si Allison. Hindi alam ni Ayla kung bakit lumabas yon sa bunganga niya. At hindi na niya yon mababawi pa. Alam mo, konti na lang talaga iisipin kong nagsiselos ka. Saad pa ni Gareth. Selos ka dyan? Hindi no. At saka gabi na, Gareth. Umuwi ka na. Ikaw ang gusto kong uwian lagi. Kayo ni Gavin. Halos pabulong na wika ni Gareth at lumapit kay Ayla. Pero umatras ang babae. Why are you avoiding me, Ayla? Hindi ka naman ganyan dati sa akin. Iba noon, okay? Paanong iba? Gustong sabihin ni Ayla na iba na ngayon dahil mas tumalalim na ang nararamdaman niya para sa lalaki. Pero hindi naman niya ibubuking ang kanyang sarili sa ganun na lang. Mabuti na lang at ilang saglit, tumawag ang mommy ni Gareth. Hinahanap na daw ni Gavin ang lalaki, kaya naman nakahinga siya ng maluwag doon. Pero bago umalis si Gareth, muling nagsalita si Ayla. Babalik ako ng probinsya. May aasikasuhin lang akong importante doon. Saad ni Ayla. Kumunot ang noo ni Gareth. But, fine. Kung yan yung gusto mo, basta bumalik ka na lang kaagad. Tignan ko. Basta ikaw na munang bahala kay Gavin ah. Hahaba yung schedule mo sa kanya. Mas matagal na makakasama mo siya. Ikaw na yung bahalang magpaliwanag. Fine. See you when I see you, sweetie. Saad ni Gareth at pinataka ng halik ang noo ni Ayla bago tuluyang umalis. Nang maiwan na si Ayla ay napabuntong hininga na lang siya. Actually, wala talaga sa plano niyang bumalik sa probinsya nila. Kasinungalingan niya lang yon upang makaiwas sa lalaki dahil parang sumisikap ang puso niya kapag naiisip na baka may posibilidad na baka balikan nito si Allison. At ano yung susunod? Magiging stepmom ito ni Gavin. Mas lalong hindi kakayanin ni Ayla ang ideyang yun. Kaya lalayo na muna siya para makapag-isip-isip saglit. Nagpaalam na muna sa trabaho si Ayla at sa sumunod na araw, lumuwas na siya papuntang La Union. Si Mama Dina niya lang ang naabutan doon. Ang kanyang papa kasi ay nasa Saudi. Ayla anak! Aba grabe namang sorpresa ito! Hindi mo man lang ako sinabihan! Bulalas ng mama niya. Sorry ma, biglaan lang. Nasaan si Josh? Tukoy ni Ayla sa pinsan niyang nagsistay kasama ang kanyang mama. May group project daw sila ngayon kaya mag-isa lang ako dito. Halika nga dito't nang mayakap kita. Ang tagal din nung huli tayong nagkita.
Sabi pa ni Dina bago yakapin ng mahigpit si Ayla. Sana naman dinala mo yung apo ko. Nasa daddy niya po kasi siya may. Sagot ni Ayla. Eh di dapat in-invite mo na rin siya. Hindi naman nabago sa akin si Gareth. Kay bait na batang yun eh. Ngumisi lang si Ayla. Hindi niya magawang ikwento lahat ng dahilan kung bakit siya lang bigla ang bumalik. Pero mabuti na lang at hindi na nang usisa pa ang mommy niya at hinayaan na lamang siyang magpahinga sa dating kwarto. Wala namang nangyaring bago. Ang sarap lang talaga sa feeling para kay Ayla na nakabalik siya. Napangiti na lang siya kinabukasan nang mapasilip sa bintana at nakita ang dagat hindi kalayuan. Baka one of these days, maliligo din siya. Pagkababa pa lang ni Ayla sa sala, napakunot na ang noon niya nang may marinig na mamunting boses. Sinamahan niyo ng buo at malalim na boses ng isang lalaki. Kung papayagan niyo po ako, gusto ko po sanang umakyat ng ligaw sa anak niyo. Ha? Teka, ang mabuti pa siguro ay si Ayla yung kausapin mo tungkol dyan. Mabait at mabuti kang ama Gareth, pero wala sa akin yung desisyon. Na kay Ayla pa rin. Boses yun ng mommy Dina ni Ayla. Tuluyan ang nakita ni Ayla ang mga taong nasa maliit nilang sala. Napasinghap na lang siya nang makita sina Gareth at Gavin na kausap ang kanyang mama. Mommy ko! Surprise! Bulalas ni Gavin at nanakbo kay Ayla. I'm with daddy ko. Gusto ka daw po niyang makita kasi aakit daw po siya ng lugaw. Napahagikik na lang si Ayla. Anong lugaw naman yan, baby ko? But that's what dad said. Nakangusong sagot pa ni Gavin. It's ligaw, buddy. Aakit ako ng ligaw sa mommy mo. It's already long overdue, but not yet too late. So before I regret it, gagawin ko na. It's time for me to be brave. Sabat bigla ni Gareth kaya natigilan na lamang si Ayla kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Natahimik sila. Nakaramdam naman agad si Mama Dina dahil kinuha nito si Gavin kay Ayla. Ang mabuti pa ay mag-usap kayo ng masinsinan. Ako nang bahala sa apo ko. Wala naman ng choice si Ayla kundi harapin si Gareth. Naupo siya sa kaharap na sofa ni Gareth at tinignan ito. Bakit kayo pumunta ni Gavin dito? Wala ka bang trabaho? Tanong agad ni Ayla. I took a long vacation. Namiss ka na agad ni Gavin. At ako din, syempre. Halos pabulong na sagot ni Gareth. Gareth, ayokong patulan yung biro ng anak ko kanina. Wag na lang nating pansinin ang sinabi niyang aakyat ka daw ng lugaw. Pagbibiro pa ni Ayla para maibsan ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi naman ako nagbibiro, Ayla. It was the truth. Gusto talaga kitang ligawan. Dahil gusto kita. Paano si Allison? Kumunot ang noo ni Gareth. Anong paano siya? We're good friends now. Hindi dapat siya kasali sa usapan. Hindi eh. Alam kong minahal mo siya ng sobra at iniyakan mo noon. Hindi ako naniniwala na basta nalang mawawala yung nararamdaman mo sa kanya. Mariing saad pa ni Ayla. Allison belongs to my past, but will never be part of my present and future, Ayla. Kasi ikaw na yung gusto ko ngayon. Napailing na lang si Ayla. Ewan ko, mahirap paniwalaan dahil ako mismo na best friend mo noon ang nakasaksi kung paano kang masaktan sa kanya. Kaya pasensya na talaga. Ang mabuti pa bumalik na lang kayo ni Gavin sa Maynila. Yun ang huling sinabi ni Ayla kay Gareth bago tuluyang nagkulong sa kanyang kwarto ulit. Ang mama na niya ang nag-aliw kay Gavin bago sila umalis ng daddy nito. Ang buong akala ni Ayla, umalis na ng tuluyan ang mag-ama niya at bumalik na ng Maynila. Pero nagulat na naman siya nang bumungad sa kanya kinabukasan ulit si Gavin na may dalang bulaklak, isang malaki at maliit na bouquet ng rosas. Good morning, mommy ko! Flowers for you! This one is from me. Ibinigay nito ang mas maliit na bouquet. And this one is from daddy ko. Ang mas malaki naman yung binigay nito. And oo nga po pala, can I kiss you, mommy ko? Tanong pa nito. Napahagik-hik na lang din sa kalokohan si Ayla. Sure, baby ko. You can always kiss mommy. Kahit malaki ka na, pwede mo pa rin akong i-kiss. Okay, mommy ko. Mwah! Humalik ito sa labi ni Ayla. Sabi ni daddy ko, hindi ka pa daw po niya pwedeng i-kiss ulit. So he told me na kung pwede, ako na lang daw po yung mag-kiss sa'yo. Ngumiti si Ayla kahit napakiramdam niya ay may nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan. Para namang gustong iparating ni Gareth na gusto siyang halikan. Pero sa ideyang yon, parang kinilig na lang si Ayla. Sabay silang bumaba ni Gavin sa sala matapos niyang mag-ayos. Naabutan nila si Gareth na nakaupo sa sofa nila at agad na napatayo nang makita sila.
Mommy ko, sabi ni daddy ko, parang wala daw siyang masyadong chance sa inyo. Although I can't really understand that much, what he's trying to tell me, he told me to pray na sana daw. Hindi niyo daw siya ibasted. Kasi masasaktan daw siya. Sabi pa ni Gavin. Kiming napangiti na lamang si Ayla. Na-realize niyang parang pinagkakampihan siya ng mag-ama. Tinungo na lang nila ang direksyon ni Garrett at pinakawalan si Gavin na sinamahan ang mama Dina niyang nagluluto sa kusina. Bakit kayo bumalik? Tanong ni Ayla. Because we both want to see you, sagot ni Garrett. Tara na dun kay mama. Breakfast na daw tayo. Teka, bakit nakikimama ka na rin sa mama ko? Kasi dun din naman yung punta nun. Pwede mo rin actually tawagin yung parents ko ng mommy at daddy. Nakangising sagot pa ni Garrett. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Garrett ha. May pagbabanta sa tonong saad ni Ayla. Good. Kasi seryoso din naman ako sa nararamdaman ko sa'yo, Ayla. I love you. Napalunok na lamang si Ayla sa biglaang pag-amin ng lalaki. Pero hindi. Hindi siya dapat magpapadala agad sa mabulaklak nitong salita. I love you too, BFF. Sagot niya kasi gano'n naman talaga dapat eh. Normal lang minsan kay Garrett ang pagsasabi ng gano'n sa kanya. No. Masigit pa doon, Ayla. I love you not just as my best friend. I love you as the only woman I like to spend the rest of my life with. Tila na umid yung dila ni Ayla doon. Hindi niya magawang sumagot dahil sa sinabi ng lalaki. Ang ending, hindi makalma ang loob niya. At halos hindi na matignan sa mga mata si Garrett. Pero sinubukan pa rin naman niyang i-entertain si Gavin sa buong maghapong yun. I'll just leave for a moment. May isang possible client kasi around the area. I need to work hard for our future. You know, para sa mga magiging anak natin. Malokong paalam pa ni Garrett. Sa hapong ding yun, umiwas si Ayla. Ramdam ang pamumula ng pisngi. Paano si Gavin? Tanong niya sa lalaki. Dito na muna siya. Kung hindi gagabihin, susunduin ko ulit siya. But if masyado nang late, he will stay here overnight. Ayos lang ba yun? Oo naman, walang problema sa akin. Okay, bye for now. I hope when I come back here, kasama ka na namin ni Gavin na bumalik sa Maynila. Yun ang huling sinabi ni Garrett bago tuluyang umalis. Hindi yun sinagot ni Ayla. Dahil buo pa rin yung loob niya na baka mahal pa rin ni Garrett si Allison. Masakit yon sa parte ni Ayla pero hanggat maaga pa, ay sasanayin na niya ang kanyang sarili. Ganito naman siya dati. Dapat mas masanay pa siya. Inasikaso na lang ni Ayla si Gavin. Sumapit na ang gabi pero wala pa rin si Garrett. Sa hindi malamang dahilan parang kinabahan naman si Ayla bigla. Mami ko, hindi ka pa po ba magsisleep? Tanong ni Gavin kay Ayla nang mapansin ng ina na gising pa habang nakahiga na sila sa kama. Magsisleep na rin ako baby. Tulog ka na rin. Saad ni Ayla. Okay mommy ko. Good night. I love you and ni daddy ko. I love you rin baby ko. Kayo ni daddy mo. Love na love ko. Pinatakan na ng halik ni Ayla ang noo ni Gavin bago tuluyang nakatulog ang bata. Pero hindi talaga dinadalaw ng antok si Ayla. Nagulat na lang siya sa gitna ng gabi. May tumawag na number sa kanya. Sinalakay ng kaba ang dibdib ni Ayla sa hindi maipaliwanag na dahilan bago tuluyang sagutin ang tawag. Hello? Sino to? Hello? Is this Ayla Nisperos po? Yes po, ako nga po. Sino po sila? Tanong ni Ayla. We're from La Union Medical Center po. Ikaw po kasi yung unang lumabas na contacts ni Sir Garrett Tovino eh. Itinakbo po siya dito ngayon sa ospital dahil sa car accident. Halos nabingi si Ayla sa narinig mula sa taong nasa kabilang linya. Parang hindi maproseso agad sa utak niya ang narinig na hindi na niya namalayan pang nabitawan na niya ang cellphone. Pero pilit kinalma ni Ayla ang kanyang sarili at lumabas agad ng kwarto. Ginising niya ang kanyang ina at sinabi ang nangyari. Binilinan din niya ito na siya na muna ang bahala kay Gavin. Matapos noon ay dali-dali nang lumabas ng bahay si Ayla. Maswerte siya na may kakilala siyang tricycle driver na napadaan at napakiusapan niyang pumunta na sa ospital. Kaya naman ilang saglit lang nakarating na si Ayla. Excuse me, may Garrett Tovino po ba dito? Please, anong room number niya? Agad na tanong ni Ayla sa nurse na nasa harapan. Agad namang sinabi ng nurse kaya naman mabilis na nagpunta si Ayla doon. Kung may makakakita lang sa kanya ngayon, pagtatawanan na siya dahil hindi man lang siya nakasuot ng tsinelas pagkalabas ng bahay nila. Nakapantulog pa siya at ang buhok niya gulo-gulo pa. Pagkabukas ng pintuan ng private room ni Garrett, bumungad sa kanya ang lalaking payapang natutulog at may tubong nakakabit sa bibig.
Sa tabi nito ay ang sekretarya na si Venny na mukhang wala ring tulog. Miss Ayla, kayo pala. Bungad ni Venny at ngumiti kahit nabakas yung lungkot sa mga mata. Venny, anong nangyari? Paano siya na-involve sa isang aksidente? May bigla daw pong tumawid na mag-ina. So, Sir Garrett took all the blow instead. Kinabig niya pa kanan yung sasakyan, pero tumama naman sa malaking puno. Anong sabi ng doktor? Tila may bara sa lalamunan ni Venny at napalunok na lang. For now, stable na po daw yung lagay niya. But he's still under observation. Kapag hindi daw po siya magising within 24 hours, tsaka i-declare ng doktor na under comatose na siya. Let's just pray na lang po na malagpasan niya po ito. Tumango si Ayla. Tama ka, malakas yan. Kailangan niyang gumising agad kasi sasabihin ko pa sa kanyang mahal na mahal ko siya. Higit pa sa pagkakaibigan namin. Naantig naman ang damdamin ni Venny doon, pero isang malungkot na ngiti ang namuo sa kanyang labi. Alam mo, Miss Ayla, una ko kayong nakita na magkasama ni Sir Garrett. Akala ko nun mag-asawa na talaga kayo eh. Kaya nagulat talaga ako nang malaman ko na mag-best friend lang pala kayo. You two look so good together. Tapos may anak din po kayo. Mapait na napangiti na lang si Ayla. Matagal ko nang mahal si Garrett. Pero syempre kailangan kong pigilan yun. Kasi hindi naman ako yung babaeng pinapangarap niya. Yun po ba yung pinapaniwalaan nyo? Kasi ako, hindi naman ako maalam sa pagmamahal. But I grew up with loving parents kaya alam ko kung paano yung tingin ng isang taong nagmamahal. Ganon ang tingin sa inyo ni Sir Garrett. Ewan ko ba? At hindi maamin sa inyo ni Sir. Siguro natutorpe lang siya. Pagkukwento nito at bahagyang natawa, sinabi na niya sa akin yung nararamdaman niya. At alam mo kung anong naging reaksyon ko? Hindi ako naniwala. Kasi akala ko baka si Allison pa rin. Baka siya pa rin yung nasa puso niya. Ayoko namang maging hadlang sa kasiyahan niya kaya, Miss Ayla, matagal na po akong sekretary ni Sir Garrett. Pero kung alam niyo lang po, mas binabanggit pa kayo ni Sir sa akin kaysa kay Ma'am Allison eh. Ikaw lagi yung inaalala niya, kayo ni Gavin. Kung ano yung gusto niyo, kung saan kayo parehas na komportable. Kung hindi yun pagmamahal, hindi ko na alam. Matapos lahat ng mga sinabing yun ni Venny, tila mas naliwanagan ang puso at isip ni Ayla. Parang mas nag-sink in sa kanya na mahal na talaga siya ni Garrett. Siya lang itong tanga na ayaw maniwala. Pagsapit ng umaga, dumating ang mommy ni Garrett at ang asawa nito. Iyak sila ng iyak sa sinapit ng anak. Sila na muna ang nagbantay kay Garrett at pansamantala munang umuwi si Ayla para maasikaso ang kanyang anak. Baby ko, alam mo ba galing akong ospital? Pagkukwento ni Ayla sa anak. Ha? Bakit po, mommy ko? Kasi si daddy mo, nandun ngayon at nagpapalakas siya. Pero wala naman tayong dapat ipag-alala kasi maraming doktor at nurses na tumitingin sa kanya doon. Ang dapat nating gawin, mag-pray na sana bumuti na yung kalagayan niya. Okay? Para makasama na ulit natin siya ng mga bayo sa Batangas. 'Di ba gusto mo yon? Masigla at nagpipigil na emosyong saad ni Ayla sa anak para hindi ito mag-alala. Kailangan niya ipakita na matatag siya at hindi mahina. Opo, gusto ko balik ulit tayo doon, mommy ko. Magpa-pray po ako lagi para okay na si daddy ko. Napangiti na lamang si Ayla sa reaksyon ng anak kahit na pigil ang pagtulo ng kanyang luha. Sa sumunod na araw ay ginugol na ni Ayla ang oras sa pag-aalaga kay Garrett. Si Gavin ay nasa mommy at daddy ni Garrett naman ngayon sa isang malapit na hotel kung saan sila nagsistay. Nagdala siya ng mga damit niya para mas makapag-focus siya sa pagbabantay. Ang gwapo mo pa rin ah. Pero alam mo, mas gwapo ka sa paningin ko kung gigising ka na dyan, saad ni Ayla habang pinupunasan ng kamay ni Garrett. Idiniklara na ng doktor na comatose ito. Sobrang nalungkot si Ayla sa balitang yun, pero wala namang magagawa kung panghihinaan siya ng loob. Kaya sinunod niya ang advice ng doktor na kausapin ito. Kasi ang mga comatose patients daw ay naririnig pa rin ang mga taong nasa paligid niya. Garrett, napagtanto ko na lang na ayaw na kitang maging best friend. Pagpapatuloy pa ni Ayla. Kasi gusto na kitang maging asawa. Yung totoong totoo na talaga. Kaya dumilat ka na dyan. Dahil pagbibigyan mo pa ako sa pangarap kong engranding kasala. May ipon ka naman na siguro. Bahagya siyang natawa kahit na medyo naiiyak. Kaya gising ka na dyan, okay? Kasi hindi ko kaya, Garrett. Hindi ko kayang iwan mo ko.
Mahal na mahal kita. Pinunasan ni Ayla ang tumulo niyang luha. Kinalma niya ang sarili dahil bumalik na si Venny at sinabihan siyang kumain na muna. Hindi naman nagugutom si Ayla sa totoo lang. Pero alam niyang mag-aalala si Garrett sa kanya kung malilipasan siya ng gutom kaya lumabas na siya. Pero hindi pa man siya nakakalayo, nakasalubong ni Ayla ang babaeng hindi niya inaasahang makikita niya ngayon. Allison, tawag ni Ayla sa babae. Hi Ayla, it's good to know that you still remember me. I came here to visit Garrett. Pero bago yon, can I talk to you kahit sandali lang? Nakangiting saad ni Allison. Napalunok na lang si Ayla. Nasa harapan niya ngayon ang babaeng pinagseselosan niya noon. Ang babaeng huling minahal ni Garrett bago sila magkaroon ng give-in. Pero never naman siyang pinakitaan noon ng masama ni Allison. Kaya kahit papano, naging kaibigan niya rin ito. Sige, pero pwedeng sa kantina lang? Tanong niya sa babae. Sure, Ayla. Kahit saan mo gusto. Tumango si Ayla at nauna nang maglakad. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa kantin. Hindi muna kumain si Ayla, pero nagkape na lang muna. Si Allison ay tumanggi naman ang alukin din siya ni Ayla. Naupo sila sa isa sa mga table doon. How are you, Ayla? Tanong ni Allison pero kalaunan ay napailing na lang din. So silly of me. Of course you're not in good shape right now. After what happened to Garrett. I'm sorry. Ngumiti si Ayla at umiling. Malungkot. Pero lumalaban. Kasi lumalaban din si Garrett dun eh. Kailangan maging matapang lalo pat ayoko namang panghinaan din ng loob yung anak namin. Speaking of your son with Garrett, nakita ko siya kaninang pumasok ng ospital with tita, ang poging bata, parang small version ni Garrett. Napahagikik si Allison. Si Ayla naman ay tahimik lang at napatitig na lang sa kape na hindi pa niya nababawasan. I'm sorry ulit, Ayla. Maya-maya ay sabi ni Allison. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan sa nangyari? Saad niya. No, Garrett and I had a history. Naging kami. But I chose to leave him for the betterment of our family. But that's not the only reason, Ayla. Kumunot ang noo ni Ayla. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. I chose to end things between us because I knew from the very beginning that he's not really in love with me. Siya na ang nagsabi sa akin nun. Natutuwa siya sa akin kasi I remind him of his best friend, which is you, by the way. Nung una, I didn't really make a fuss about it. Pero napagtanto ko na it's more than that pala. Kasi ikaw talaga yung mahal niya simulat sa pool. Hindi nga lang niya nare-realize agad because all he knows is that what he feels for you is just pure friendship and nothing more. Litanya pa ni Allison. Pero bulag na lang talaga yung hindi makakakita, Ayla. Nakita ko agad yon the first time I saw you both together. And the way you looked at him, I also realized na parang pumapagitan lang ako sa taong nagmamahalan nun. Hindi sa ganun, Allison. Minahal ka ni Garrett. Saksi ako kung paano kanyang iniyakan nun. Oh yeah, he cried for me? I thought he cried because I made him realize na he need to make a move sa'yo bago ka maagaw ng iba. And you know what he told me when he already processed his feelings about you? Ano? He said he's scared to lose you. Kasi paano kung hindi kayo pareho ng nararamdaman? Mawawala ang lahat ng pinagsamahan niyo kung ganun, sagot ni Allison. Kung sinabi niya sa'yo noon that he's broken-hearted because I broke up with him, believe me, it was a big lie. Because he doesn't love me like the way he loves you. What he has for you is stronger, I guess. Allison, that's what I want to tell you. And also, gusto ko rin talagang makausap si Garrett nitong nagdaang araw. Kasi I want to make peace na rin sa kanya. I'm getting married, Ayla. I want to start a clean slate with my soon-to-be husband kaya ako na mismo yung gumawa ng paraan para makita si Garrett. It's just sad that this happened to him. May kinuha si Allison sa loob ng kanyang bag. Invitation pala yun ng kasal niya. You and Garrett are invited sa wedding ko. Dalhin niyo yung anak niyo Tumango si Ayla. Sige, dadalo kami sa kasal mo, Allison. Congrats. Thank you, Ayla. Don't worry, gigising yung si Garrett. Hindi pwedeng magpakatorpe siya habang buhay. Dahil doon ay napahagikik na lang si Ayla. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niya. Dumalaw saglit si Allison kay Garrett matapos noon. At nang makita silang magkasama, wala talagang selos na maramdaman pa sa dibdib si Ayla. Mas naliwanagan na siya ngayon at parang may mas malaking tipak ng bato ang naalis sa loob niya. Pero mukhang sinusubok talaga ng Panginoon ang katatagan ni Ayla. Dahil umabot na ng 1 linggo,
Wala pa ring malay si Garrett. Ayaw panghinaan ng loob ni Ayla pero ang hirap-hirap din dahil mas nagiging matanong na rin si Gavin sa kanya. Mami ko, bakit hindi pa rin gumigising si daddy ko? Nagbilang po ako ng days at 7 days na po siyang nagsisleep. Nakangusong tanong pa ni Gavin kinaumagahan sa loob ng kwarto nang mahimbing pa rin na sigaret. Sinubukang ngitian ni Ayla ang anak. Baby ko, masyado kasing pagod si daddy mo before siya nag-sleep. Kaya ayan, kailangan niya ng maraming tulog para mabawi niya ang lakas niya. Mami ko, naging bad po ba ako? Suminghap si Ayla sa tanong ng anak. Hindi anak, hindi ka bad, okay? Bakit mo naman natanong yan? Kasi ang sabi po nila, ginagrant lang daw po yung prayers ng mga batang mababait. Mami ko, pray po ako ng pray na sana magising na si daddy ko. Pero hindi naman po nangyayari. Marahang hinaplos ni Ayla ang pisngi ng anak. Anak, nadidinig ni Lord yung mga dasal mo. Hindi ibig sabihin na kapag hindi pa nangyayari yung hinihiling natin, ay hindi na niya tayo pinapakinggan. Minsan kahit gaano tayo kadalas magdasal, may mga bagay na mas matagal bago gumaling. Parang kapag nasugatan ka at gusto mong mawala agad yung sugat mo kinabukasan. Pero kailangan pa rin itong maghilom sa tamang panahon. Parang ganun din si daddy mo. Minimake sure ni Lord na magaling na siya para mas matatag na siyang makabalik sa atin. Okay po, mami ko. Ngumiti pa si Ayla sa anak. Wala kang ginawang mali. Hindi ka pinaparusahan ni Lord. At hindi rin pinipili ni Lord na huwag pakinggan yung dasal mo. Ang mabuti pa, sabay na lang tayong mag-pray. Okay ba yon? Tumango si Gavin at kahit papano ay nakangiti na rin ito. Hindi na kagaya kanina na malungkot. Magkahawak kamay silang nagdasal ulit kahit na sumisikip ang dibdib ni Ayla. Ipinagdasal niya sa Panginoon na sana magising na si Garrett. At sana kung anong magiging plano nito para sa lalaki ay maluwag na puso niyang matatanggap sa sarili. Sila ng anak niya. At mukhang malakas sila pareho sa Panginoon dahil nung sumunod na araw, nagulat na lang si Ayla nang makita na umangat ang hintuturo ni Garrett. Garrett? Naibulong na lang niya sa pangalan nito. At parang nataranta bigla si Ayla nang unti-unting nagmulat ang mga mata ng lalaki. Salamat sa Diyos at gising ka na. Bulalas na lang ni Ayla. Hindi na niya napigilan pang yakapin ang lalaki. Pero agad na napagtantong nasaktan na niya pala ito. Sweetie. Nanghihinang sabi pa ni Garrett at kahit hinang-hina, sinubukan pa rin itong umiti. Tatawag lang ako ng doktor para ma-check ka. Saglit lang ha. Naluluha sa tuwang sambit pa ni Ayla. Ilang saglit lang, dumating na ang mga doktor at sinek si Garrett. At sa awa ng Diyos, wala namang hindi magandang signs na nakita. Pinayuhan lang si Garrett na magpahinga at therapy na rin dahil hindi daw nito masyadong maigagalaw ang paa na hindi naman seryoso. Tinawagan na rin ni Ayla ang parents ni Garrett at sinabing papunta na. Kasama nila ang anak nilang si Gavin. Hey, nanghihinang tawag ni Garrett kay Ayla na parang hindi pa rin mapakali. May kailangan ka? May gusto ka ba? Sabihin mo lang. I'm fine, okay? Although medyo masakit pa yung katawan ko. But you don't have to be worried anymore. Sorry, natutuwa lang akong gising ka na. Pero natatakot din akong baka panaginip lang lahat ng to. Lumamlam ang tingin ni Garrett. Bahagyang itinaas ang kamay. Gustong abutin si Ayla. Come here, please. Dito ka sa tabi ko. Tinakot mo ko, Garrett. Akala ko may mangyayari ng hindi maganda sa'yo. Kaya salamat at lumaban ka kasi hindi ko kakayanin. Maliit nang umiti si Garrett. Mahal ko kayong dalawa ni Gavin. So I did my best to be back. Kasi masasaktan din ako kung iiwanan ko na lang kayo basta-basta. Buti naman at naisip mo yan kahit papano. Kasi ang pangit naman kung sa lapido mo na ako magsasabi ng tunay kong nararamdaman para sa'yo. Mahal kita, Garrett Ovino. Mahal na mahal. Halatang gulat si Garrett sa sinabi ni Ayla, pero agad ding kumalma. Yeah, right. You love me as your best friend. Mapaklang sambit nito. Hindi tuloy napigilang mapahagikik ni Ayla. Garrett, yung sinabi mo sa akin nun, tuparin na natin. Alin dun? Yung sabi mong bigyan na natin ng buong pamilya si Gavin. Gusto ko rin nun, Garrett. Matagal na. Sagot ni Ayla at ngumiti. Matagal na kitang mahal, higit pa sa pagkakaibigan. Natakot lang kasi ako kasi buong akala ko si Allison yung nasa puso mo.
Tila naluha na rin si Gareth at nag-iwas ng tingin. Damn, if only I have a ring right now. Aayusin ko yung pagpopropose sa'yo. Tila batang pagmamaktol nito kaya napahagikik na lang si Ayla. No problem, kasi meron naman ako. Inilabas ni Ayla ang singsing na binili niya kamakailan lang. Hindi naman yun magara at mamahalin. Pero nang minsang napadaan siya sa isang jewelry shop, hindi na napigilan pa ni Ayla ang sariling bilhin yun. Naisip niya na pakasalan agad si Gareth pagising nito dahil ayaw na rin niyang magsayang pa ng oras. Napagtanto ni Ayla na pagkatapos ng nangyari kay Gareth, talagang maikli lang ang buhay. Kaya mas magandang gawin na ang lahat ng magpapasaya sa'yo. Live your life to the fullest, sabi nga nila. Gareth Ovino, ang dami ng nasayang na panahon sa atin. Nasanay tayong hanggang magkaibigan lang. Kaya siguro time na para lumevel up naman tayo. Let's love each other until afterlife. Madamdaming sabi pa ni Ayla. Tumulo na ng tuluyan ang luha ni Gareth. Pinunasan niya yun, pero naluha na lang ulit. I should be the one doing this. Bulong pa nito. Huwag nang maarte dyan ano. Pakakasalan mo ko o hanggang co-parenting lang talaga tayo. Tila nangahamong tanong pa ni Ayla. Mabilis na umiling si Gareth. Of course I'd marry you. Kung nakakalakad lang talaga ako ngayon, dadalhin na kita agad sa malapit na simbahan at pakakasalan na agad. Bulalas nito. Napatawa na lamang si Ayla. Isinuot na niya ang singsing sa lalaki. At kalaunan, hindi na siya nagpabebe pa at mabilis na hinalikan ito sa labi na siyang kinagulat nito. Nung una, gulat pa si Gareth. Pero mabilis din itong nakabawi at ilang saglit lang, ito na ang kumokontrol sa halikan nila. Hanggang sa mas lumalim pa yon at siyang nadat na ni Gavin. Ano pong ginagawa niyo? Are you chewing each other's mouth? Is that even safe? Inosenteng sunod-sunod na tanong pa ni Gavin, nakasunod ng mommy ni Gareth. Mabilis na napahiwalay sa isa't isa sina Gareth at Ayla na parehas ng pulang-pula sa hiya. Pinandilatan sila pareho ng mommy ni Gareth. Gareth ha, kakagising mo pa lang magpigil ka. Tila pagpapaalala pa nito sa lalaki. Parang gusto na lang magpalamo ng buhay ni Ayla sa sahig sa sobrang kahihiyan. Mabuti na lang at naiba rin naman yung usapan at napunta tungkol sa therapist na titingin sa kalagayan ni Gareth. Mismong ang mommy nito ang naghanap ng magaling. Kaya naman sa mga sumunod na araw, talagang determinado na si Gareth sa session niya sa therapist. Love, promise ko sa'yo, sa kasal natin, nakakalakad na ako. Sabi pa ni Gareth kay Ayla. Ang mahalaga sa akin ay maikasal tayo. Kahit naka-wheelchair kang naghihintay sa akin sa altar, ayos lang sa akin. Really? Oo nga. Okay, pero hindi lang naman yan yung iniisip ko na gusto kong makapaglakad ulit. Ano pa? Para alam mo na, mas only na yung tukaan moments natin. I can't wait to do that thing again with you. Ang tagal na rin. Puro kamay lang lagi yung karamay ko nun. Puro ka talaga kalokohan, Gareth Ovino. Namumulang putol ni Ayla sa lalaki. Mukhang narinig pa sila ng therapist nito kaya mas nahiya siya lalo. Ngumisi pa talaga si Gareth ng nakakaloko. I love you, Mrs. Tovino. Sagot na lang nito at kumindat pa. Kunyaring umirap na lang si Ayla pero ang totoo, sobrang kinilig talaga siya. Nagpatuloy na rin si Gareth sa session nito at nang natapos ay pagod na ito kaya bagsak agad. Tumagal ang therapy sessions na yon ni Gareth ng 2 buwan at sobrang proud ni Ayla dahil naging mabilis ang progress ni Gareth. Ang galing-galing mo, Gareth! Nakaya mo na ulit maglakad mag-isa. Nakangiting saad ni Ayla sa lalaki habang nakaupo na sila sa ilalim ng puno ng akasya kung saan sila madalas tumambay nung college pa sila. Inspired ako You and our son keep on motivating me every day. And of course, our wedding day. Ngumiti si Ayla habang nakatitig sa malawak na field sa harap nila. Ang bilis pala ng panahon, no? Sinong mag-aakala na tayo pala yung tinadhana sa isa't isa? Bumaling din sa kanya si Gareth. Yeah, who would have thought na yung taong nag-tutor lang sa akin noon ng biology ay siya palang babaeng papakasalan ko ngayon. Oo nga, hindi ka nga pala katalinuhan nun, naalala ko. Hey, that's foul. Bakit? Totoo naman Yeah, maybe you're right. I'm so dumb before to not even realize my real feelings for you. Ang akala ko pagkakaibigan lang. Pero mas malalim na pala. Di sana, nakalima na tayo ngayon. Gareth! Asik ni Ayla sa lalaki sa namumulang muka. Hindi na rin niya napigilang hampasin ito. Totoo naman Pero nagpigil ako kahit mahirap. Biruin mo, ilang taon din yun. Namamanghang sabi nito. Nakaya ko pala yun.
Kaya Mrs. Tovino, humanda ka na. Dahil pagkatapos ng kasal natin, hinding-hindi na kita titigilan pa. Ihi na lang yung pahinga. Ouch! Napahawak na lang ito bigla sa dibdib dahil sinuntok yun ni Ila. Sinamaan niya ng tingin ang babae. Hanggang sa ilang saglit lang, tila bata na silang naghahabulan sa malawak na field. Sa bawat tawanan at kulitan, naroon ang pangakong walang iwanan. At yun na nga po ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Gareth at ni Ayla. Naway kayo po ay natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.